Hello, good evening. Naririnig ako, Ate Nori. Nakamute. Yan, Narinig ka, Dok. yan. So, ayun, pasensya. Hindi ko na maayos yung ating PowerPoint. Pero good evening po sa bawat isa. And salamat at kasama namin kayo ngayon uli sa ating maikling pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang pag-aaralan po natin ngayon is about the Lord's Prayer. So, ilang beses na natin pinag-uusapan yung tungkol sa panalangin. So, ngayon, pag-aaralan natin yung ano ba yung tinuro ng Panginoong Hesukristo sa atin kung paano tayo manalangin. Actually, ito very familiar na po tayo sa ating pag-aaralan sa gabing ito. Siguro sa mga nakakaalam na, it's just a parang refresher course, parang ganun, reminder uli sa atin, baka kasi nakalimutan na natin. At sa mga bago na ngayon palang mapapag-aralan nito, you are blessed dahil malalaman natin ngayon ano ba yung pinag-aaralan, ano ba yung sinabi ng Panginoong Hesukristo tungkol sa the Lord's Prayer. So bago dyan, buksan natin sa Tagalog, although meron tayo sa screen na isi-share ko. Yan. So ang topic natin ngayon sa gabing ito ay tungkol sa the Lord's Prayer. So babasahin ko muna sa Tagalog at babasahin ko sa English, babasahin naman ni Ate Nori sa Tagalog bago tayo mag-pray. So ako muna, babasahin ko muna. Ay hindi, sige, basahin mo na lang Ate Nori sa Tagalog. Matthew chapter 6 verse 9 hanggang sa 12. Mateo chapter 6 verse 9 hanggang 12. Verse 10, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban, dito sa lupa, tulad ng sa langit. Verse 11, bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. Verse 12, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Yan. Sige pa. Yung susunod pa. 13, verse 13. Verse 13, at huwag mo kami hayaang matukso, kundi ligtas mo kami sa masama, sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian, magpakailanman. Yan, purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Bago tayo magtuloy-tuloy at aralin natin sa English yung verse na binasa ni Ate Nori, let us pray muna. Lord, salamat Panginoon sa gabi nito, sa aming maikling pag-aaral ng iyong mga salita. Patuloy nga, nasamahan niyo nga po kami ng inyong banal na spirito. Kayo po magbigay ng karunungan sa amin, kaunawaan, lalong-lalo na po sa aming mga viewers na nakikiaral ng inyong mga salita. Lord, patnubayan niyo nga po kami at tulungan niyo po kami at hayaan niyo nga po na magrema ang mga salitang ito at maging gabay sa aming pang-araw-araw na pamumuhay bilang Kristiyano, bilang tao at bilang anak mo. Turuan niyo nga po kami kung paano ang tamang panalangin nang sa gayon ay mabigyan ka namin ng kaluguran at magawa po namin ng tama ang mga nais mo. Marami pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan. So, good evening po uli. At maraming salamat dahil sa nandito tayo ngayon at sama-samang nag-aaral ng salita ng Diyos. So, yung mga iba, late na nakakapanood, so okay lang po. And welcome po kayo. Later on, welcome ko na rin kayo kung malate tayo na manood ng ating pag-aaral. So, ngayon, siguro mula ng pagkabata natin na nire-recite na natin to. Yung English version na Our Father, art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins or debts as we forgive as we forgive yung nakalimutan sa English. But do not lead us into temptation, but deliver us from evil. Amen. Yon. So, memorize natin to.
Pero actually, hindi naman natin kailangan talagang i-memorize ito. Sinabi naman ng Panginoon sa kanyang mga salita na this is how you should pray. Before ko i-explain to, babalikan ko lang po aatras lang po tayo ng ilang verses sa binasa ni Ate Nori. Sabi dito sa verse 5, sa verse 6, ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita at ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Sa panalangin ninyo ay huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ninyong ng inyong ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Tapos sabi niya, ganito kayo manalangin. So, babalikan sa verse 6, kapag mananalangin, pumasok kayo sa inyong silid. So, ibig sabihin, ang ino-honor ng Panginoon, yung sincere prayer. Yung panalangin na galing sa puso, na yung talagang all out na dumudulog ka sa Panginoon. Kasi 'di ba, minsan aminin naman natin noon nung hindi natin alam manalangin. Basta lang memorize natin, 'di ba? Yung basta ma-recite lang natin, akala natin okay na. Na alam naman natin na hindi natin ramdam na galing sa puso natin. Tapos pagkatapos manalangin, wala lang, para kang nag-oral recitation na hindi natin naramdaman yung sagot ng Panginoon o hindi natin napakinggan yung sagot ng Panginoon. Kasi hindi naman yung gustong way ng panalangin ng Panginoon. Dito nga sinasabi, sabi, saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. So okay lang po, sabi dito, sa ama na hindi mo nakikita at ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. So ibig sabihin po, okay lang po na wala tayong nakikita o wala tayong kaharap habang nananalangin tayo. Si Jesus Christ na po mismo ang nagsabi dito. Kasi di ba minsan tayo, sabi natin, parang feeling natin wala tayong kausap kapag wala tayong kaharap na nananalangin. Pero dito, sinabi na mismo ng Panginoong Hesukristo na saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. So okay lang kasi ang Panginoon, hindi nga natin siya nakikita, pero tayo nakikita ng Panginoon, ng Diyos Amang nasa langit. Amen? So, tapos dito sa verse 7, sa panalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan. So, ano yung mga salitang walang kabuluhan? Yung wala namang koneksyon sa gusto natin, sa hinihiling natin sa Panginoon. Minsan, banggit ng mga bagay, ng mga salita, ng pangalan, pero wala namang koneksyon sa hinihiling natin sa Panginoon. Amen? So, dito, tapos hindi kailangan ng mahabang panalangin. Direct to the point. Pag nanalangin, para naman pag nakikipag-usap tayo eh. Di ba pag may mga tao tayong kausap, kunyari may binabalita o may kinukwento, ang daming paligoy-ligoy. Di ba? Tapos, ano ba talagang gusto mong sabihin? Di ba? Dumarating tayo sa punto na ganon. Ano ba? Sige, diretsuhin mo na ako. Ganon din ang Panginoon. Gusto niya, dinidiretso natin siya. Wala nang paligoy-ligoy na wala yung sa haba ng panalangin eh. Andun yung sa sincerity, andun yung sa pure intention ng heart natin, sa motibo ng puso natin, yung idinudulog natin sa Panginoon. Wala yun ang haba-haba nga, pero wala naman sincerity. Kumbaga, parang yung sabi nga dito sa umpisa, parang nagpapakitang tao lang tayo, pinapakita lang natin na nagpe-pray tayo. Yun. So, ang gusto ng Panginoon, sincere, yung kung iiyak natin sa Panginoon o pwede rin tayong magtatalon sa harapan ng Panginoon, kahit hindi natin siya nakikita, okay lang yun. Kasi hindi naman talaga nagpapakita ang Panginoon ng yung harap-harapan eh. Bihira lang po siya magpakita. Nagpapakita siya pwede sa panaginip or sa gumagamit siya ng ibang tao na magiging messenger niya. Kaya nga sa Old Testament may mga prophet, 'di ba? May mga propeta na siyang messenger niya. Even mga angels, ginagawang messenger ng Diyos Amang nasa langit. So, ganun din sa atin. It's okay na wala tayong nakikita sa ating harapan. Amen? And then, sabi dito, wag niyo silang tularan. Wag daw tularan. Kasi dito,
katulad din natin, akala nila ipapakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang panalangin. Ayun, hindi porket nag-pray tayo, nagsalita at sinabi nating Lord, okay na. Merong panuntunan ng Panginoon. Hindi kailangan na mahaba na tas akala natin papakinggan na. So again, paulit-ulit, tinitingnan ng Lord ang puso natin. Amen? So dito, sabi, alam na ng inyong amang nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. So ang tanong, alam na pala ni Lord yung laman ng puso ko. Alam na pala ng Panginoon kung ano yung gusto ko. Bakit pa ako magpe-pray? O yan, di ba? O alam na pala bakit pa kailangan manalangin? O mamaya, sasabihin ko bakit kailangan nating manalangin. And even dito, si Jesus mismo ang nagsasalita dito. Siya mismo ang nagtuturo ng panalangin. So, ibig sabihin, kahit alam na ng Diyos, kasi di ba all-knowing ang Panginoon, alam niya iniisip natin, alam niya yung laman ng puso natin, alam niya yung bibig kasi ng bibig natin, alam niya yung gagawin natin. Pero, bakit kailangan pa rin mag-pray? At tinuturo pa rin ni Jesus yung tamang panalangin. Sabi dito, sa verse 9, ganito kayo manalangin. Sabi niya gano'n, this is how you should pray. Ganito kayo manalangin. Pero hindi naman niya sinabing, this is what you should pray. Hindi naman siya sinabing, ito yung i-memorize natin. Even si Jesus naman, di ba nagpe-pray siya ng sarili niya, umakit siya sa bundok, madaling araw, hindi naman yan din yung directly na same words ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo nung nananalangin siya sa kanyang amang nasa langit nung nandito pa siya sa lupa. 'Di ba? Hindi mo siya maririnig na ganyan, pero tinuro niya sa atin. It's just a pattern. So 'di ba, gusto nating matuto, gayahin natin si Jesus. Si Jesus, hindi rin naman niya ni-recite 'yan. Basahin natin ng buong New Testament ng four Gospels kung nasaan nandun si Jesus na kinukwento. Hindi ganyan yung panalangin na ni-recite niya. Pero mapapansin natin, yan yung pattern ng panalangin na ginagawa ni Jesus at itinuro niya sa mga disciples noon at ipinag-aaralan naman natin ngayon. So ngayon, sabi, ganito kayo. So ibig sabihin, gagayahin natin yung pattern. So ngayon, ano yung pattern na gustong ituro ng Panginoon sa atin? Sabi niya dito, sa Tagalog, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. O yun, isa-isahin natin. Sabi ni Jesus, ganito kayo manalangin. Our Father in heaven, hallowed be your name. So ano ibig sabihin nun? Na kapag nananalangin tayo, we should recognize na meron tayong God the Father na nasa langit. Na kailangan, alam natin sa puso natin na tanggap natin, alam natin na meron tayong Ama na anytime malalapitan natin. Di ba parang katulad din naman sa atin, di ba? Pa tayo nahihiyang lumapit sa isang tao? Kasi feeling natin mapapahiya tayo. Di ba? Or baka hindi tayo pakinggan. Pero dito, sinasabi ni Jesus, lapit kayo sa Ama nating nasa langit. At bakit niya sinasabi? Kasi alam niya, hindi tayo mapapaya kapag lumapit tayo sa Amang nasa langit. Amen? Di ba parang ganun din tayo pag nagre-recommend? Parang nire-recommend niya ang God the Father. Para bang punta ka kay, kunyari, punta ka kay Ate Nori, lapit ka doon, hindi ka mapapaya doon. Parang ganun. Di ba? Ganun lang sinasabi ni Jesus dito. Punta kayo, lumapit kayo sa Diyos Ama na ating nasa langit. Sinasabi niya, hindi tayo mapapaya. And hallowed be your name. Ibig sabihin, holy be your name. Pangalan pala ng ating Diyos. Holy na, banal. Ibig sabihin, hindi siya ordinaryo, kagalang-galang yung nilalapitan natin. Amen? Holy siya, banal, kagalang-galang, pure, walang kasalanan. Ganun ang holy eh. Diba? So, ini-endorse niya, sinasabi niya, yung nilalapitan natin na Diyos amang nasa langit, banal siya. So, dapat natin siyang galangin at dapat natin siyang itaas sa ating buhay. So, yun yung sinasabi ng Panginoon. Kaya pansinin niyo yung prayer ni Jesus sa mga ganun din. Itinataas niya yung pangalan ng Diyos Ama. Kahit alam niyang Diyos siya na anak ng Diyos at Diyos na nagkatawang tao. Amen? So, nagbibigay siya ng pattern. Tapos sabi, ano yung sunod na sinabi niya?
Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So, ang gusto ng Panginoon dito, yung kalooban, your will be done, yung kingdom, una, kingdom. Ibig sabihin kung ano yung meron sa kalangitan, sa kaharian ng Diyos, hingiin din natin. At yung kalooban ng Lord, yun din ang hingiin natin. Your will be done. Hindi naman sinabing my will be done, di ba? So tinuturuan tayo ng Panginoon na maging submissive sa kalooban ng Panginoon. So ang prayer pala is inaalam natin yung kalooban ng Panginoon at yung kalooban niya mapangyari sa buhay natin. Hindi yung ang prayer, yung meron tayong sariling kalooban, itinataas natin sa Panginoon at papasunod din natin ang Diyos Amang nasa langit sa kagustuhan natin. Baliktad po. Ito, tinuro po ng Panginoon sa atin. Your kingdom come, your will be done. So, paano natin malalaman yung will niya? Siyempre, palagi na kinikilala natin siya. Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. On earth as it is in heaven. So, kung ano yung meron muna sa kalangitan, yun ang hinihiling natin at gusto natin mapangyari sa buhay natin dito sa lupa. Ano bang meron sa kingdom, sa heaven? Ate Nori, sa palagay mo, anong meron doon sa heaven, sa kingdom of God? Unmute po. Naka-mute po. Andun, Dok, yung buhay na hindi natin na nararanasan dito ngayon, na nandun yung kapayapaan na mararamdaman natin. Yon. Isa yon. Actually, marami. Ano bang meron sa langit, sa kingdom of God? Gaya ng sinabi ni Ate Nori, kapayapaan. So, yun ang hilingin natin, kapayapaan. Ano pa? Yung kasaganaan. Kasi pag nandun ka na sa langit, hindi ka na maghihirap. Wala ka ng takot. Wala ng danger sa buhay mo. So, yun din ang hinihiling natin sa buhay natin. Kasi yun talaga ang kalooban ng Panginoon sa bawat anak niya. Amen? So, yun. Your will be done. So, dito, tinan mo not my will be done, Lord, tuparin mo yung kalooban ko. Di ba? Hindi genie. Hindi genie ang ating Panginoon. Ano siya? Actually, yung kingdom na yan, may nakalaan ng mga blessings. Inaalam na lang natin, Lord, ano ba yung mga blessings mo na nandyan? Parang yung mga kapitbahay na nagbubuklat ng rep. Di ba? Ano ba meron dyan sa rep mo? O kaya yung mga cabinet mo nagbubuklat? So, ganun din tayo. Inaalam natin. Hindi yung tayo yung magre-request. Pero to, inaalam na lang natin kung ano ba yung mga nakalaan na blessings ng Panginoon sa atin. Amen? Kung ano yung meron sa kalangitan, yun ang gusto natin na magkaroon din sa atin sa kasalukuyan. Amen? So, next slide. Ayan. Give us this day our daily bread. Sabi dito, sa Matthew 6:11, give us this day our daily bread. So, bakit kaya this day? Diba? Our daily. Pag sinabing daily, araw-araw. So, dito papasok yung, diba, alam na ng Panginoon yung pangangailangan natin. Pero bakit tinuturuan pa tayo ng Panginoon mag-pray? Tapos sabi dito, daily pa. So, ibig sabihin, ang gusto ng Panginoon, palagi tayo nakikipag-communicate sa Kanya. Kasi kapag binigay na ng Panginoon yung pang 1 taon, pang 2 taon, 1 buwan, hindi na tayo magpe-pray. Wala na tayong kailangan sa Lord. Di ba? Parang katulad lang yung mga nabigyan na ng relief goods. Hindi na yung babalik doon sa lugar na pinuntahan. Kasi nakuha na niya eh. Di ba? Unless na lang na meron uli. Di ba? Nagigets po ba natin? So, ganun din. Pag binigay na ng Lord yung kanyang relief, yung kanyang ayuda sa atin, baka hindi na tayo bumalik sa Kanya kasi nakuha na natin. Ang gusto ng Panginoon, constant communication with Him. Gusto niya, palagi niya tayong kausap at palagi natin siyang kinakausap at gusto niya, we are dependent on Him daily.
Kaya daily, kasi gusto ng Lord, araw-araw, sinisik natin siya. Kaya even mga hindi lang sa material things yan, even sa mga problema, yung mga problema na yan, alam nyo, minsan, hindi naman siya binibigyan niya talaga, no? Minsan, inaalaw niya. Pwede naman niya i-prevent eh. Pero inaalaw niya minsan. Kasi minsan, busy na tayo sa mga ginagawa natin. Hindi na natin siya napapansin. So, ang gagawin niya, iaalaw niya para kakatok tayo uli sa kanya, magpe-pray tayo uli sa kanya, luluhod tayo uli sa kanya, mararamdaman natin na meron tayong Diyos amang nasa langit. Yun. Kaya blessings din ng mga problems yan kasi marami tayong matututunan at mas lalo nating makikilala ang Panginoon. At mas lalong binibigyan niya tayo ng chance na maging anak niya at maipadaman niya yung sarili niya bilang ama natin. Kasi tingnan mo pag okay na tayo, even yung mga kunyari independent, sabi, pag independent na, pwede kang pakawalan. Di ba? Yung sa kunyari, mga 18 years old, papakawalan na. So, pag sinabing independent, hindi na kailangan yung magulang. Di ba? So, dito, ang gusto ng Panginoon, ayaw niya maging independent tayo. Gusto niya, mag-rely tayo palagi sa Panginoon. Katunayan ngayon sa Jeremiah 29:11, 12, yung kasunod nun eh. Bakit binibless? Kasi gusto niya palaging pag blines, lalapit at lalapit tayo uli sa Kanya. Di ba yung sa Jeremiah 29? Yun, patunay yun na gusto niya palagi tayong lumalapit. Kaya daily. Yan. Next slide. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. From evil one. Yan. Sabi, lead us not into temptation. Susunod pa ba? Ayan, dalawa pala. So ito na. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Dito, sasabihin natin tao lang tayo. 'Di ba? Ang hirap magpakabuti, sabing gano'n. Kaya tinuturuan tayo ng Lord. Sabi, 'di ba ang hirap namang magpakabait? Ang dami-daming masama dito sa mundo. Nakakatukso, ang dami naman tukso dito sa mundo. Ngayon, tinuturuan tayo ng Panginoon. Kung gusto nating ma-overcome yung mga tukso, ma-overcome yung mga problema sa buhay, punta tayo sabi ganito kayo manalangin, di ba? Pag-address natin ang Diyos amang nasa langit, tapos sa Kanya din tayo humingi ng kalakasan para makaiwas tayo sa tukso. Amen? Yung tuksong magalit na makapagmura na tayo, tuksong magsumpa o tuksong gumante, di ba? So para ma-prevent yan, lapit tayo uli sa Panginoon. Kaya sinasabi ng Panginoon, ito yung mga laman ng panalangin natin. Ito yung mga pwede nating ilapit sa Panginoon. Amen? So sinabi niya ito yung mga pwede nating ilapit sa Panginoon. Tapos, and deliver us from the evil one. Ngayon, kung dumating yung time na conquer na tayo, nakulong na tayo, ang Panginoon pa rin ang magpapalaya sa atin. Kumbaga, nalugmok na tayo, o kaya, yung kumbaga, nadagit na tayo ng kaaway, ang Panginoon pa rin ang makakabigay tulong sa atin upang makawala tayo sa kinalalagyan natin. Amen? So, napakasimple lang po ng ating lesson. So, papansin natin dito, yung panalangin na tinuro sa atin ng Panginoon, cover na po lahat. Pansin niyo po, lahat na, cover na. Kung decision making, di ba, decision making, ano sabi dito? Your will be done, your kingdom come, decision making, sa Kanya pa rin. Pangangailangan natin daily, tinuturuan tayo ng Panginoon, sa Lord pa rin. Kung, meron dito, forgive us our debtors pala. Forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Yung palang kulang dito. Yun, so dadagdag natin. Kasama din dito yung forgiveness. So kung nagkasala tayo, pwede rin tayo humingi ng tawad sa Panginoon. Sinasabi ng Panginoong Jesucristo, huwag tayong mahihiya na humingi ng tawad sa Panginoon because kung marunong tayong magpatawad sa ating kapwa, ganun din ang Diyos Ama natin nasa langit, kayang-kaya niya tayong patawarin. And during this time, hindi pa nagsasakripisyo si Jesus. Buhay na buhay pa si Jesus dito,
wala pa siyang sugat, hindi pa siya nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, yung forgiveness na yan, grinant na ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. So, dati, wala pa. Kailangan pupunta tayo sa Panginoon para Panginoon Diyos. Pero after na mabayubay sa krus, mag-sacrifice si Jesus, yung forgiveness nandun na. Pupunta na lang tayo kay Jesus. So again, dito sa panalangin na tinuro ng Panginoong Hesukristo, huwag tayong mahihiya na humingi ng tawad because papatawarin tayo ng Panginoon. Amen? And then, so all in, di ba? Nandun lahat eh. Kapag may tukso, sa Diyos pa rin tayo lalapit. Napakaganda ng tinuro ng Panginoong Hesukristo. All in, lahat ng concerns natin sa buhay, andyan sa panalangin na tinuturo sa atin ng Panginoon. Kanya-kanyang lang tayo, specific prayer, pero ganyan din yung pattern. Amen? So, dyan papasok yung ACTS, A-C-T-S, yung ACTS, yung component ng panalangin. Adoration, itinataas natin ang pangalan ng Panginoon. Tapos confession, yung humihingi tayo ng tawad sa Panginoon. Thanksgiving, nagpapasalamat tayo sa mga biyaya na hindi pa natin natatanggap, yung daily bread natin, nagpapasalamat na tayo. And supplication, kung ano yung mga pangangailangan natin, yung sabi, your will be done, yung hinihingi natin, yung kalooban, yung mga blessings ng Panginoon mula sa kanyang kaharian. So, acts, adoration, confession, thanksgiving, and supplication. So, yun lamang po. Maikli lang po ang ating study pinag-aralan ngayon sa gabing ito. Yan. And I hope meron po tayong natutunan tungkol sa the Lord's Prayer. So ngayon, sana mas naintindihan na natin kung ano ba yung tinuro ng Panginoong Hesukristo. It is just a pattern. Sinasabi niya na purihin natin ang ating Panginoon, maging submissive tayo, alamin natin ang kalooban ng Lord, at yun ang mapangyari sa buhay natin. And matuto tayong humingi ng tawad sa Panginoon dahil papatawarin niya tayo, katulad ng pagpapatawad natin sa kapwa natin. At kung meron tayong tukso o may pinagdadaanan o nandyan na si taning na dinadagit tayo, ang magliligtas pa rin sa atin ang ating Panginoon. So, yun lamang po, palakpakan natin ng Panginoon. Yan. So, Ate Nori, could you end us with a closing prayer? Sige, luko po natin ang ating mga mulat. Sige po ng ating mga mata. Hallelujah God, hallelujah Jesus. Lord God, maraming salamat Panginoon. Sa gabing ito na muli Panginoon, nakarinig kami Panginoon ng inyong mga salita. Nawa Panginoon, ito ay magtimo sa aming puso at isipan. Tunay nga po Panginoon na napakabuti mo sa amin na sa aming buhay na sinabi mo nga po na lumapit lamang po kami at nandiyan ka parati sa amin. Maraming salamat Panginoon na sa patuloy na ibinibigay mo sa aming kalakasan, sa patuloy na guidance na ibinibigay mo sa aming Panginoon. Maraming salamat Panginoon sa lahat ng pagpapala na ipinagkakaloob mo sa amin. Ito po ang aming samot panalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ayan. Yan. Thank you. Picture muna tayo. Okay, thank you. Bye-bye. Thank you po. Bye-bye.